Welcome back dito sa channel natin. Andito na naman tayo sa Maynila. Iba't ibang malalaking projects ang ginagawa dito ngayon. Kaya naman magbibigay tayo ng latest na update. Unahin natin ang ginagawang major rehabilitation sa Rizal Park. Inumpisahan na nga dito sa northern side ng Rizal Park ang clearing at tree cutting. Ito na yung bagong gawa na kalsada dito sa gitna. Tapos na pala to at connected na doon sa kabilang side. Last month ay nilagyan na nga ng mga lamppost yung magkabilang side ng mga bagong itinayo na street. Mas lumawak na ngayon yung bahaging ito ng Rizal Park dahil mas open na at connected na yung magkabilang side na dati ay magkahiwalay pero ngayon mas open na at malinis na tingnan. Mas nauna nang natapos yung bagong kalsada dito sa side na to malapit sa Kalaw. At ngayon naman binuksan na rin yung area na yan at tatayuan din ng mga bagong street. Mula sa Luneta, pupunta naman tayo ng Intramuros. Isang major rehabilitation din ang ginagawa sa mga kalsada doon. Andito na tayo sa may General Luna. Ito na yung bagong street na nilagyan na ng bricks sa ibabaw. Wow, ang ganda na ng Intramuros ngayon ah. Mas smooth na yung paglalakad dito sa ngayon dahil nga napalitan na yung mga lubak-lubak na kalsada. Mahaba pala itong General Luna Street mula doon sa may entrance ng Intramuros hanggang doon sa may Manila Cathedral. Ito yung ginagawan ngayon ng major rehabilitation at makikita nga natin dito ang bagong hari ng kalsada dito sa ating bansa, ang mga e-bike. Yun nga lang guys, hindi lahat dito sa Intramuros ay maganda ang view. Paano nagkaroon ng residential area dito sa Intramuros? Di ba dapat heritage at tourism area lang ito? Ang ganda na sana ng view ng mga historical buildings. Pero yun nga, may mga areas din dito sa Intramuros na dapat ding i-rehabilitate. So ayan guys, ito yung bagong brick layered street na pumalit doon sa luma
na mga cobblestone street. Bagamat historical man yung mga kalsada na yon, hindi na akma sa makabagong panahon. Hindi rin comfortable na maglakad doon sa mga cobblestone street. Mabuti na lang at pinalitan na ito ngayon ng bago. At ngayon ay mas smooth na ang paglalakad ng mga turista dito sa Intramuros. May part dito na hindi pinalitan, yung cobblestone street malapit sa San Agustin Church. Hindi na siguro yan papalitan, at least may natira pa din dito sa mga historical na mga kalsada ng Intramuros. Dito lang naman sa area na to yung may cobblestones, at doon sa unahan ay pinalitan na ng bagong kalsada na may mga bricklayers. Dito sa bandang dulo ng General Luna Street, patuloy pa rin ang rehabilitation at paggawa ng bagong kalsada dito. Ang dami pa rin mga foreigners na nakikita ko dito sa Intramuros, kahit na mahirap dumaan dito sa ngayon dahil nga ginagawa yung kalsada. Hanggang dito na sa gilid ng Manila Cathedral yung ginagawang rehabilitation. Sana magawa ng paraan ng local government ng Maynila o di kaya ng DSWD na ma-relocate ang mga kababayan nating homeless at mga street children na marami pa rin dito sa Intramuros. Andito na tayo sa harap ng napakaganda at historical na Manila Cathedral. At dito naman tayo ngayon sa Jones Bridge, kung saan may ginagawa din dito na isang malaking proyekto, ang Pasig River Urban Development Project. Ang unang project sa Phase 1 ng Pasig River Urban Development, ang Pasig River Esplanade.
Ito ang showcase area ng redevelopment sa Pasig River, ang 500 meter na Pasig River Esplanade dito sa Maynila. Binuksan na nga ito kamakailan lang at naging popular na agad na tourist attraction. Napakaganda naman kasi ng disenyo at paggagawa ng bagong Esplanade project, lalo na sa gabi kapag bukas na yung mga ilaw at yung fountain. Simula pa lang ito ng Pasig River Urban Development na pinondohan ng mga kilalang businessman dito sa ating bansa. Iba't ibang projects pa ang sisimulan at itatayo ngayong taon sa mga selected na areas along Pasig River. Mga bagong Riverside Park, Esplanade, Floating Market, mga bagong walkway, jogging path at bike lanes, pedestrian bridge at marami pang iba. Dito pa lang nagsimula sa Maynila ang Pasig River Urban Development Project. Magiging loop ang mga bagong Riverside Park dito. Mula pala doon sa may Ayala Bridge, Arroceros Park, Loton, Intramuros, hanggang sa Binondo, Escolta at Quiapo area sa Maynila. Dito nga sa kabila ay nagsisimula na ang iba pa mga projects na gagawin dito. Tatlong bagong Pasig River Ferry Stations din ang itatayo. Kasama din yan sa Pasig River Urban Development Project. Isang bagong Pasig River Ferry Station sa Intramuros, sa Marikina at sa Bridgetown sa Pasig. Samantalang yung iba pa mga ferry station ay magkakaroon din ng rehabilitation. May ginagawa na pala na bagong CR dito, malapit sa hagdan, dito sa Jones Bridge. Sana lang mapanatili na malinis ang CR na yan. Dito naman sa kabilang side, patuloy na ang progress. Sa bagong Esplanade, dito naman sa Intramuros. Ayan, sarado na nga ito ngayon dahil ginagawa na. Hindi ako sure kung dito na ba yung bagong Pasig River Ferry Station. Abangan na lang natin sa mga susunod na update. Madami na ngayong mga tumatambay dito sa ilalim ng tulay. Anyway, napakarami pa mga proyekto na ginagawa ngayon dito sa Maynila. Anong masasabi nyo sa mga development na ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to like, share, comment at subscribe. Thank you for watching.